Kung wala ng communication, wala na kayong relasyon. Na-imagine mo na ba ang isang relasyon na walang pag-uusap na nangyayari? Parang hindi magkakilala. Parang dalawang magkaibang tao. Parang walang relasyong inumpisahan. Lahat naman ng relasyon kapag walang komunikasyon. Patay na. Wala nang buhay yan. Wala ka nang aasahan dyan. Para kang nag-aantay na lang ng isa sa kanila na may maghamon ng hiwalayan. Nag-aantay na lang ng matinding away at yun na. Kaya kung nakakabalita ka ng paghihiwalay ng mga taong wala ka man lang nababalitaan na may matinding away at biglang naghiwalay, yun ang mga pagsasamang wala ng usap-usapan na nagaganap. Patay na rin ang relasyon. Kasi wala ng communication. Naghiwalay sila dahil may naghamon na lang. Kung ine-expect mong mag-move on silang dalawa, wala nang moving on na mangyayari doon kasi sanay na silang hindi nag-uusap. Meaning, matagal na silang naka-move on at nabuhay na sila ng separate. Separate lives na sila ng matagal na. Kaya kung ikaw o kayo na nanonood, huwag pabayaan ang komunikasyon sa inyong relasyon. Dahil once na pinabayaan nyo yan, dulo na yan. Kung merong malabo, pag-usapan agad. Ilinaw agad para maging maayos at tahimik ang lahat. Kung may sign na hindi nyo na pinag-uusapan ang mga bagay-bagay, ibalik ang dati. Huwag ma-stress sa pag-aaway. Hayaan nyong dumalo yung diskusyon sa inyo. Hayaan nyong minsan mag-away kayo. Pero huwag titigil hanggang hindi malinaw ang lahat. Huwag titigil hanggang maayos ang lahat. Huwag niyong patagalin ang hindi pag-uusap ng ilang araw, ilang linggo, buwan, o kaya taon. Huwag. Huwag kang papayag. Laging mag-umpisa ng pag-uusap sa kanya. Gawing normal. Gawin ang gawin hanggang masanay kayong dalawa na pinag-uusapan ang lahat. Maring sabihin mo, Dennis, ayaw talaga. Ako na ang magsasabi sa'yo. Pwede yan. Ibahin mo ang style. Ibahin mo ang settings kung saan siya kakausapin. Language of love lang yan, kapatid. Asawa mo yan. Mas kilala mo yan. Hanapin mo kung saan at kailan ang comfort zone ninyong dalawa. Doon kayo mag-meet, doon kayo mag-usap. Pero huwag mong kalimutan ang ipagdasal ang lahat. Humingi ng guidance, palagi sa Diyos. Humingi ng blessings niya. Hingin sa Kanya ang pagkakataon. Hingin sa Kanya ang tamang oportunidad. Hingin sa Kanya ang tamang tao na pwedeng makatulong sa stage na ito ng pagsasama niyo. Sabi nga sa Mark